Hello guys, so cryp- cryptoan tayo, crypto prediction na naman tayo. No? So crypto charting, punta tayo dito sa MT4 natin. Sa MT4 guys, no, madaling makita yung overall kung ano ng market. Oh, sa linggo pa lang ngayon, so medyo walang galaw. Ayan, nakabay tayo actually. Pero sige, punta tayo ng OKX or trading view na lang. Trading view guys, para mas smooth yung ano natin, charting. Mas kompleto yung ano niya, mga drawing tools, no. Although may delay talaga to si trading view lalo pag hindi ka naka pro version. So watch this. Ayan yan. BTC daw, BTC. Ayan, so delete lang natin itong. So hindi na nag-pan out yung mga ano natin, no? Yung mga charting dati na dapat balikan niya. Pero sige, huwag natin yung i-delete. Hanap tayo ng ibang broker or exchange na saan tayo magpa-plot ng ating mga Bitcoin prediction. Ayan natin, USDT na lang. Para may OKX tayo ito. Ayan. So ayan na guys. So tinitingnan natin yan is mag-place siya ng ganitong pattern. Yan. Ganun yung pattern. So, ganyang pattern yung tinitingnan natin. Yan. Or kung hindi man, ito. Itong isang to. Ayan. Kasi, kung papansinin nyo, itong breakout niya na to, itong plug na ano niya, ito lang yun eh. Oh, sorry. Ito yan guys. Parang ito lang yan. Kung susukatin natin ah. So, similarly, kung mag-pump ulit siya ng ganyan. So, pwedeng ganyan. Or, ganyan. 120. 120 hindi na, sige, 120 price level. Ano dyan, no? Kasi, mahirap naman yung sobrang, sobrang to the moon naman yung prediction natin with BTC. So, hanggang dyan lang. Okay. So, pwede siyang mag-create ulit ng isang plug pattern. Tapos, dito, so, gusto niya hanggang doon. Ganyan. At, good pattern yun, ano? Pero kung mag-pattern siya, tapos bumalik, mag-pattern siya ng ganyan. To healthy talaga to. Yan. Palitan natin, hindi yan yung gagawin natin. Isa. Ito. Mag-bounce. Balik. Then, kunin ulit ito bago akyat. Yan. Kasi, so bakit ganyan yung pattern, ano natin, yung Bitcoin kasi ngayon guys, kung madami na interest kasi. So talagang, yung mga abangers dun sa pagbagsak niya ay medyo sa palaran. Unless, yung mga nakabili na ngayon, yung mga holders ngayon, okay, is sabay-sabay silang magbenta or may something na ginawa sa kanila. So sino-sino ba yung may maraming meron na yan? Yung US government, si Michael Saylor, si Elon Musk, ang Coinbase, ang Binance, si Chowping, yung yung Hubei na CEO noon, and marami pa no. May El Salvador yung government, tapos yung Japan, may Singapore, mga so pag yung mga taong yun siguro sinanction, yun wala silang pwedeng pagkuha ng pera no. So pwede nilang gamitin yung Bitcoin. So isi-sell nila so magkakaroon sila ng currency. Tapos yun babagsak yung price ng Bitcoin. So other thing na makakapagpabagsak yung Bitcoin is yun nga, yung sanction na yun, ay sinong gagawa nun, diba? So siyempre superpower countries or sana kasi wala nang nakikita eh. Pag intervene, pag gumalaw yung US against dun sa mga allies niya,
So, talagang, ano, lagapak yung BTC na yun. Kahit 50, kaya niyong kunin yung 50 price level. Ayan. 60, yan, ganyan. So, naka OKX na para may, tayo, may reference tayo kung saan tayo nag-flight. So, OKX. So, ano pa yung mga news para, yun nga, sanction, tapos superpower intervention, tapos may sa YouTube kanina sabi is, pag na-mina na daw yung last coin. Kasi ang ang BTC, di ba, yung total supply niya is 21 million supply. So, tingnan nga natin. So, 21 million BTC supply. So, meaning lang nun, so 21 million. So, nangangahulugan daw na yung isang Bitcoin dapat mag-maximum siya ng 21 million. So, malayo-layo pa yun, guys. I mean, ito siya, oh. Oh. Nasa 1 million yung magiging price niya. USDT yan, ah. Ayan. So, tapos may ano pa, as predicted, ang ano niya is 2041. Ito yung last halving, last coin to be mined. Okay. So, tingnan nyo naman yung itataas pa ni Bitcoin. Kung all-time high niya ngayon, ay nasa 108, 150, no? So, 108, 150. Insakto lang natin yung price. Ayan na. Yan. So, kung yan yung ano niya, tapos 1 million yung magiging price niya, kasi yung supply yun eh. Tingnan niyo yung kikitain ng inyong investment. Mula dito sa 108 tayo mag-plot. So, that is 800, no? 800. Pero so far, simula nung nag-umpisa siya, hindi. Inano niya yung all-time high. Simula siya sa piso ba yan? Ipaan natin yung time frame kasi medyo hindi niya na nagigets. Bakit wala data doon? Kasi nakano tayo. Yung free version natin, guys, nakano nung. But anyway, dito. Free lang kasi yung gamit natin, wala pa tayong pabayad ng. Ayan. So, tumaas naman pala siya ng 1,000% yung tinaas niya, no? Pero bakit mali yung ano natin? 3,000% dito. Yan, 3,000% yung tinaas niya dito. Dapat dito nasa 8,000. Parang mali. 3,000% yan. Parang mali. Sound. Or 89,000%. So, abang-abang lang tayo, guys, kung mag-pan out yan. Pan out yan na prediction na yan. Pero hindi siya straight na gagana yan. No, isang shoot na to the moon talaga. Pwede tumigil yan dyan sa 500, 600, 900. So, abang-abang lang din. So bakit ganun tong BTC? Kasi nga po, yung ano niya, no. So, sinasabi nila na maganda siya kaysa sa any kind of currency. Kasi ang currency, di ba, ay control ng mga bangko.
sa bangko, lalo dito sa BSP, pwede ka mag-print. Napapagawa sila ngayon sa Australia, di ba? So, parang hindi control. Imagine, meron kang lumang barya, lumang pera, di ba? Sabi nila maglalabas sila ng bagong polymer na pera. So, hindi naman nila kinuha yung luma, pero nag-print agad sila ng ano. So, maraming pera talaga nagsisirculate. So, unlike kay Bitcoin, may 21 million ka lang. Second na, bakit kinukumpara nila ito sa Bitcoin is yung ah, paano mo siya dalhin, paano mo siya itago. Sa bangko, halimbawa, yung government or Bangko Sentral ng Pilipinas, may mga bangko siyang saklaw, no? Land Bank, BPI, BDO. So, pag naglagay ka ng pera doon, insured lang yung 500 pesos. Beyond that, pag nalugi, hindi mo na. So, insurance. So, PDIC yun, di ba? Pero, pag nag-deposit ka ng 500, ah, yung 500 na yun, may tinatawag silang reserve. So, kung saan, pwedeng yung pera mo talaga na nandun lang is, sabihin natin 500,000, 400,000. So, kinupit nila yung, hindi naman totally kinupit, diba? As, parang, sistema nila, is ipapautang nila yung 100,000. Buti kung 100,000 lang, no? So, inano lang natin, no? Logically, ina-interpret natin kung bakit ganun yung ano nila kay Bitcoin. So, pwedeng ipautang yun, pero ikaw, yung 500,000 mo, malit yung interest. Pero yung 100,000 na pinautang nila or kung saan man nila nilagay, tumutubo yun na malaki. No? So, whereas kay Bitcoin, nagpapataas lang ng value niya or kung siya yung kinukuha mo or binibili mo na asset is yung price fluctuation. So, pag binili mo siya ngayon, mababa, tapos biglang nag-100 na naman agad. So, nag-appreciate yung pera mo. So, bili ka lang ng bili or nag-ipon ka lang kung saan exchange or wallet. So, tumubo ka doon, no? The second thing is, so nagpiprint, tapos yung paano siya dalhin. Ang sunod is yung scalable niya na tinatawag na, scale is paano mo siya dalhin in terms of amount, no? So, may tinatawag na AMLA, tapos may declaration kasi na pinagdala ka ng more than millions, lalo kung ordinaryo ka lang na tao, is mapaplag ka o saan mo galing, saan mo kinuha, or saan galing yung pera, saan galing, or paano mo nakuha yung ganyang amount. Whereas kay Bitcoin, pag bili ka lang bili, tapos biglang palo, or pumaldo ka doon kasi bumili ka nga sa baba, tapos million-million na yung value niya ngayon, hindi ka po kino-question ng isang institution or ng Bangko Sentral or ng any government law na, uy, bawal yan sa'yo, bawal ka magkaroon ganyan kasi ordinaryo tao ka lang. Pero pag pera lang, lalo kung talagang kaduda-duda, di ba? Magdududa talaga sa'yo na, ba't ka nagkakaroon ng ganong pera? So, ganun yung kumbaga ganun yung pagpapa-explanation ko dun sa scalable. So, pangatlo yun, so hindi mo siya pwedeng dalhin na, yung pera, compared to Bitcoin, hindi mo siya pwedeng dalhin physically na isang pushcart na 1 million. Lalo kung halimbawa ito, pumalo to ng mga 200,000. Tapos, may 200,000 Bitcoin ka or yung binili mo na, sa ngayon, binili mo na 94 level, tapos naging 24,000 or 200,000 na si Bitcoin. So, malaking pera yun, no? So, kung in currency, lalo in peso, kung mayroon ka ngayong 10 million to 20 million, hindi mo siya pwedeng bitbitin, no? Na basta-basta na lang dalhin sa airport, dalhin kung saan. Then yun yung papasok tayo dun sa tama, pagpiprint, custody, tapos yung scale, yung amount. Parang pasok na rin siya dun sa custody. Then, yung susunod na natin is yung security, no? So, kaiba ito dun sa custody, kung saan pwedeng kumuha yung isang bangko or yung dito sa isang criteria na to ay may tinatawag na parang may threat, may threat. So, may 100 million pesos ka, tapos pupunta ka sa isang lugar. So, pag ikaw ay natiktikan, yung manalo ka nga lang sa loto, di ba? Yung manalo ka sa loto, baka matiktikan ka, so pwedeng threat yun sa buhay. Whereas pag Bitcoin, lalo ngayon, Bitcoin, sabi mo, uy, mayroon akong 1,000 Bitcoin, nabili ko lang sa price na 1,000 din. So, pero pumalo siya ng 100,000 na ngayon. Pero hindi ka pagkatiwalaan or hindi maniwala sa'yo yung tao. Because, kasi lang knowledge about Bitcoin, about the price of Bitcoin. Pero kapag sinabi mo na nanalo ka sa loto, pinakita mo, bagay, wala namang siraulo na magsasabi na, uy, nanalo ka sa loto, 300,000 or ganitong million. Kasi, delikado nga, di ba? Na magkaroon, kumbaga, na threat yun sa'yo na baka hold upin ka, kidnapin ka, di ba? Whereas pag may Bitcoin ka na nakatago or binili niya, example natin 1,000, tapos 1,000 pieces, tapos 1,000 lang yung price na nabili mo, wala maniniwala sa'yo. Though,
kung sa price ngayon or sa nung pumalo yung 100,000 level, is mayaman ka, no? So, walang maniniwala sa'yo in the first place, pero deep inside pala mayaman ka. And walang threat sa'yo kasi kahit wag naman sana, no? Kidnapin ka or ano ka, as long as yung account mo or yung wallet mo hindi nila alam yung password or yung access, safe pa rin yung pera mo doon. No? Kaya nga yung isang, kung kikita nyo diyan sa YouTube or sa Google, no? Yung isang nagpalit ng hard drive niya is may kaso nga pa siya kasi hindi siya proper na dispose. Pero hinahanap niya yung hard disk or yung disk niya or yung storage niya kasi doon nakatago yung code or yung password niya na naglalaman ng hindi naman karamihang Bitcoin, pero sa price niya kasi niya nabili na mura, pero ngayon ay nasa paldo-paldo na, kaya siguro ang ginagawa niya pinapahukay niya yung landfill kung saan tinapon yung storage device niya. Pero may kaso siya nun, no? So sa sanitary ata yun or compliance kasi ang in electronics hindi pwedeng itapon lang kung saan sa bansa nila, no? Pero behind that siguro na-raise na lang din yung concern na yun kasi nga may value na yung storage kasi 100,000 level na si Bitcoin kung nabili mo ng 1,000 yan, diba? So yun lang yung mga ano guys, mga insight ko, which is hindi naman siya kaila kasi ito ay public naman din, nasa YouTube na yan, nasa news, nasa Google, and everybody are talking, lalo itong mga trading companies or in trading community, whereas yung mga normal or hindi pinapansin si Bitcoin, hindi maniniwala yan sa'yo. So yun lang. So abang-abang tayo dito sa ating nilagay na papalo ng 1 million to si Bitcoin in the near future, no? So who knows? So ha, ha hahatakin niya ba yung altcoin? So may separate video ako paano tayo mag-filter ng magagandang coin, no? So hindi po siya mga hatak ng ibang coin kasi sa dinami-dami ng crypto, ang iba dyan po ay ano lang, palamuti. May rug pull, may scam, and everything. So yun lang guys, napahaba